Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ito ang DZLB News. Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sama sa inyo ang DZLB News. Balitang atin, ibabalitan natin. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikasampu sa buwan ng Oktubre taong 2025. Ngayon pong araw ipinagdiriwang ang Loyalty Day sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Pero nauna na po yung parada noong linggo. Sa ulo ng mga balita. Knowledge, Innovation, Science and Technology Ecozone ng De La Salle University Laguna Campus pinasinayaan na. Iba't ibang teknolohiya at pamamaraan sa paggamit ng dayami tampok sa techno-demo ng Rice Straw Bioenergy Hub sa lalawigan ng Laguna. Procurement activities ng Department of Public Works and Highways sa rehiyon ng Calabarzon live nang mapapanood ng publiko. Batangas District Representative Leviste nanawagan sa DPWH na bawasan ang presyo ng mga proyekto ng naturang departamento para iwas kickback. Nationwide voters registration muli pong magbubukas. Mahigit 400 katutubo sa Tanay Rizal na bigyan ng serbisyo sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month. At sa ating ugnayan segment, tatalakayin po natin ang Bakuna Eskwela Project ng Department of Health at ng Department of Education kasama ang DOH Center for Health Development Calabarzon. Ang inyong pong tagapagbalita ngayong tanghali, ako po si Gen Garma. Bago pa tayo magtungo sa detalye ng mga balitang atin, ay alamin lang po natin ang latest patungkol po sa nangyaring lindol dyan po sa Mindanao. Mga kaibigan, baka hindi nyo pa lang po nalalaman na ay meron hong tumamang malakas na lindol mula po dyan sa katubigan ng Davao Oriental ngayong umaga. Ayon po sa inisyal na impormasyon mula sa PHIVOX, magnitude 7.5 ang lakas ng naturang lindol at ang epicentro po nito ay nasa 44 na kilometro hilagang silangan ng bayan ng Manay. May 20 kilometro ang lalim ng naturang lindol. Samantala, naglabas din po ang PHIVOX ng tsunami alert para sa mga lalawigan ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Maya-maya po sa ating newscast ay maghahatid din po tayo ng iba pang mga latest na impormasyon patungkol po sa lindol na iyan sa Mindanao. At ngayon sa detalye ng mga balitang atin, nangunguna po ngayon sa ating newscast ang pagbubukas ng bagong Special Economic Zone sa De La Salle University sa lungsod ng Biñan. Magkakaroon na ng bagong Knowledge, Innovation, Science and Technology Hub ang De La Salle University Laguna Campus. Narito ang aming ulat. DZLB News Report. Pinasinayaan nitong Miyerkules, Oktubre 8, ang Knowledge, Innovation, Science and Technology Economic Zone ng De La Salle University sa Laguna Campus nito. Dinaluhan ng mga opisyal ng DLSU, Department of Science and Technology o DOST at Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang pagpapasinaya sa DLSU Innovation Hub. Isinagawa rin kahapon ang seremonyal na pagpirma ng registration agreement sa pagitan ng DLSU at PEZA. Layunin ng mga KIST Ecozone na maging tulay sa pag-uugnay ng akademya, industriya at pamahalaan sa pagpapalaganap ng teknolohiya, inobasyon at makabuluhang pagtutulungan. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum, nais nilang makaambag sa sustenableng pag-unlad ang mga KIST Ecozones. In all the things that we want to do, we always remind partners about sustainability. Sustainability is a holistic way of not only looking at climate and disaster resilience, combating greenhouse gases, no?
but also making sure that we try to manage and protect the environment and use the potential waste for other purposes. Ibig sabihin, walang naiwang basura nagiging pera. Samantala, ayon kay DLSU Provost at Vice President for Academics na si Dr. Robert Roleda, inaasahang makakapag-ambag din ng mga inobasyon mula sa hub sa pagtugon sa climate change at para sa mas resilient na mga pamayanan. One of the projects that has been, or one of the product that's been developed is drone to do replanting of mountains. Okay, so it will help the reforestation issue, for example. And there are, of course, researches on materials and so on that will help us build more resilient structures and so on. So in the end, it all boils down to having these startups to develop products that will address, aside from climate change, resilience, agriculture, industry in general. Kaalinsabay ng paglulunsad ng DLSU Innovation Hub, ipinakita rin ng pamantasan ang iba't ibang mga inobasyon na kanilang dinedevelop at ginagawa ng pananaliksik. Meron silang iba't ibang proyekto sa larangan ng kalusugan, makabagong teknolohiya, saribuhay at iba pa. Ang DLSU Innovation Hub ay ang ikalawang Knowledge, Innovation, Science and Technology Ecozone dito sa rehiyon ng Calabarzon na matatagpuan sa isang higher education institution. Kasunod lamang ng De La Salle University Laguna sa pagkakaroon ng KIST Ecozone ang Batangas State University. Kasama sina RG Hecalao at Cesar Atienza. Ito si LB1, Gen Garma, DZLB News. Ang oras po sa buong kapuluan, 7 minuto na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balikan lang po natin yung lindol na naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito pong lindol na naganap o na naramdaman dyan sa Mindanao, ito pong magnitude 7.4 na lindol na naramdaman kaninang alas 9:43 ng umaga. Meron na rin pong mga aftershocks na sumunod. Halimbawa po, mula po sa FIVOX, iniulat nila na kaninang alas 10:09 ng umaga ay meron pong naramdaman na magnitude 5.2 na aftershock. Kanina naman pong 11:32 ng umaga ay meron ding magnitude 5.8 na aftershock. At kanina pong 11:22 naman ay may magnitude 4.8 na aftershocks. So ito po, no, marami itong mga lugar na kung saan ramdam ito pong pangunahing lindol kanina, pasado alas 9, at yung mga aftershocks dun po sa magnitude 7.4 na lindol ay naramdaman po ang intensity 5 hanggang intensity 5 sa iba't ibang bahagi ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Davao Occidental, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, General Santos, Butuan at Surigao del Norte. Naramdaman po ang intensity 4 sa lungsod ng Tacloban, ilang bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Cotabato, South Cotabato, Surigao del Norte at Cotabato City. Naramdaman po ang intensity 3 sa lungsod ng Iloilo, ilang bahagi ng Eastern Samar, ilang bahagi ng Leyte, lungsod ng Ormoc, ilang bahagi ng Northern Samar at Samar Province, ilang bahagi ng Southern Leyte, ilang bahagi ng Bukidnon, Cagayan de Oro City, Iligan City, ilang bahagi ng Davao Occidental, ilang bahagi ng Cotabato at Sarangani at South Cotabato. Intensity 2 po naman ang naramdaman sa ilang bahagi ng Negros Oriental, Biliran, Zamboanga del Sur, ilang bahagi ng Zamboanga del Sur, lungsod ng Zamboanga, ilang bahagi ng Misamis Occidental at ilang bahagi po ng Cotabato at South Cotabato. Iba pa pong usapin, yung instrumental intensities, kung saan naramdaman ang instrumental intensity 5 sa ilang bahagi ng Southern Leyte, Misamis Oriental, Davao de Oro, Davao City, ilang bahagi ng Davao Oriental, ilang bahagi ng Cotabato at Sarangani at South Cotabato. Naramdaman po ang instrumental intensity 4 sa lungsod ng Cebu, ilang bahagi ng Eastern Samar, ilang bahagi ng Leyte at Southern Leyte, ilang bahagi ng Zamboanga del Sur at Bukidnon, sa lungsod ng Cagayan de Oro at ilang bahagi ng Sarangani, South Cotabato, General Santos, Sultan Kudarat, Agusan del Norte at Surigao del Norte and del Sur.
Ganun po karami mga kaibigan itong mga lugar kung saan naramdaman po itong lindol na ito malakas-lakas. And of course, syempre, developing story pa po ito. So nakaabang pa po tayo sa iba pang mga magiging updates at developments patungkol po dito sa naturang lindol. At ito po may ulat mula naman po ito sa BBC News. Ayon po sa kanilang pag-uulat ay meron daw pong ilang mga minor tsunami na na-record na po dyan sa Indonesia na may taas po na 17 sentimetro. So ito po ay minor na tsunami. Yan po ay ayon sa ulat ng BBC News. Samantala, kaugnay pa rin po sa usaping siyensya at teknolohiya, tampok sa isang technology demonstration sa bayan ng Pila, Laguna, ang iba't ibang teknolohiya at pamamaraan sa paggamit ng dayami. Ginanap nitong nakaraang Miyerkules ang techno demo ng Rice Straw Biotechnology Hub sa Pila, Laguna. Dinaluhan ang naturang programa ng mga magsasaka mula sa mga bayan ng Kalawan, Victoria, Pila, Pagsanhan, Lumban at Santa Maria. Sumama rin ang ilang mga magsasaka mula sa Pagbilao sa lalawigan ng Quezon. Tinalakay sa programa ang iba't ibang teknolohiya at inobasyon sa rice farming at milling. Sumentro ang usapan sa mga makabagong paraan ng paggamit sa dayami o rice straw. Ang dayami ay ang ikatlo sa pinakamalaking biomass resource sa mundo. Ito'y madalas na itinatapon matapos ang anihan. Umaabot sa 300 milyong tonelada ng dayami ang sinusunog kada taon sa Asia, bagay na nakadadagdag o nakadaragdag sa greenhouse gas emissions. Tampok sa Techno Demo Hub ang iba't ibang makinarya na maaaring gamitin sa straw collection, mas energy efficient rice mills, proseso ng mushroom production at ang pagko-convert ng dayami bilang bioenergy source. Ayon sa founder ng Straw Innovations si Craig Jameson, malaki ang potensyal ng naturang hub sa pamamagitan ng pagdadala ng teknolohiya at pagseserbisyo sa mga lokal na magsasaka. Our go-to-market strategy is to develop these machines, to get them out into the market and to use them, whether it's ourselves or through others operating it, to bring in the straw and process it. There's a lot of opportunities to add value. We've been speaking to farmers today in our group workshop and demo day, and they have a lot of things that they would like to do with the straw. So it may end up that they be the ones that collect it, and we just service the machinery which enables them to do all of that. So far we've developed technologies, we have tested them and got them ready for the market. Now we're building the business case for it. We have our hub, this is ground zero here in the Philippines, in Laguna, and we are planning to get that running and operational with a profit in the coming year. And then we have been doing the groundwork in other parts of the Philippines, in India, in Indonesia, so that we're ready to scale this very rapidly internationally. So we're bringing in more people with expertise on the business and rapid expansion ready for that rollout. It's super exciting. Yan po ang tinig ni Craig Jameson ng Straw Innovations. Para naman sa chairman ng Masiit Irrigators Association na si Ariel Almalvez, nakahihikayat ang inisyatibo ng Bioenergy Hub upang madagdagan ang kita ng mga magsasaka at para makabawas sa polusyon sa kalikasan. Well, yung sa ibang diyami, yung ibang farmers, sinusunog nila yan. Yung iba naman, yun yung mga traditional farmer. Yung iba naman, kasi meron sa aming tawag dito, dairy farm, kinukuha yan. Pero walang fixed price kung magkano ang binibigay sa may-ari ng lupa, parang pakonsuelo na lang. Kasi pag yung farmers ang ano niyan, iniuupa din nila yan para ikalat, masyadong time consuming. Maganda rin yan kasi magiging continuous na yan at magkakaroon ng extra income ang mga farmer. Isa pa, makakabawas yan sa methane na nagkukontribute sa ating atmosphere.
Yan po ang tinig ni Ariel Almalvez ng Masiit Irrigators Association. Ang Restro Bioenergy Hub ay isang proyekto ng Straw Innovations kasama ang Innovate UK. Ito ay suportado ng Southeast Asian Regional Center for Graduate Study in Research and Agriculture o CIRCA, Aston University, Cool Mill at mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Laguna. Layunin nito na magdala ng mga solusyong pang-agrikultural na magsusulong sa Sustainable Development Goals o SDGs. Ang inyo pong napakinggan at napanood na ulat ay binuo ng ating news production specialist sa Ginoong Chris Calamlam. Samantala, sa kabila ng issue ng korupsyon at ghost projects na kinakaharap pa rin ng Department of Public Works and Highways, inanunsyo ng naturang ahensya na opisyal lang mapapanood ng live sa YouTube ang kanilang procurement process. Live nang mapapanood ng publiko ang mga procurement activities ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 4A. Layunin nito na masigurong tapat, bukas at sumusunod sa tamang proseso ang bidding ng mga proyekto ng ahensya. Sa pamamagitan nito, mas masusubaybayan at mabubusisi na ng publiko kung paano inilalaan at ginagamit ang pondo ng bayan para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Nitong Miyerkules, inilabas ng DPWH Region 4A sa kanilang Facebook page ang listahan ng mga opisyal na YouTube channels ng regional offices ng regional office at ng mga district engineering offices sa rehiyon ng Calabarzon. Sundan po lamang ang mga links na nakikita po ninyo ngayon sa inyong screen upang live na masubaybayan ang procurement process ng ahensya sa kani-kanilang distrito. Magandang inisyatibo po yan, pero kailan po kaya magpapa-interview ang mga opisyal? Balitang DPWH pa rin, may apila si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay Public Works Secretary Vince Dizon. Bawasan ang presyo ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Yan nga po ang panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon kay Leviste, kung babawasan ng 25% ang presyo ng mga proyekto, makatitipid ang pamahalaan ng halos 400 bilyong piso. Ani Leviste, klaro umanong ang mga taga-DPWH ang nagdidikta ng kickback sa mga proyekto dahil sila ang nagtatakda ng presyo, nagsasagawa ng bidding at nag-iimplementa ng mga proyekto. Kaya naman nanawagan si Leviste kay Public Works Secretary Vince Dizon na tapyasan ang presyo ng mga proyekto na iniimplementa ng ahensya. 17 minuto makalipas ang alas 12. Tanggap po tayo ng mga pagulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Narito po ang sigwada ng mga balita mula sa ating mga correspondents. Bilang paghahanda para sa Sangguniang Kabataan Elections na gaganapin sa Nobyembre 2026, muli pong bubuksan ng Commission on Elections ang nationwide voters registration. Balitang ating natin ni Ben Hernandez. DZLB News Report. Muling bubuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang nationwide voters registration sa darating na ika-20 ng Oktubre. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, magtatagal ang registration period ng 7 buwan o hanggang ika-18 ng Mayo taong 2026. Ito ay para sa lahat ng rehiyon sa bansa bukod sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Samantala, naka-schedule naman ang voters registration sa BARMM mula ika-1 hanggang ika-18 ng Mayo taong 2026. Dagdag ni Garcia, inaasahang lalampas sa 1 milyon ang bilang ng mga aplikante sa darating na registration period. Matatanda ang umabot sa higit 2.7 milyong aplikante ang nag-register sa ginanap na voters registration sa buong kapuluan noong ika-1 hanggang ika-10 ng Agosto nitong taon. Ito si Ben Hernandez, DZLB News. Maraming salamat, Ben, sa iyong ulat. Sa iba pa nating mga balita, ipinagdiriwang po ngayong buwan ng Oktubre ang Indigenous Peoples Month at kaugnay nito ay naghatid ng libreng serbisyo ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para sa mga kapatid nating katutubong dumagat sa Tanay, Rizal. Balitang atin, hatid ni Alex Sailon. DZLB News Report.
Halos 400 katutubo mula sa 10 barangay ng Tanay Rizal ang nakinabang sa programang Buklod Lingkod, serbisyong handog para sa inklusibong pag-unlad ng mga katutubo. Ginanap ito noong ika-3 ng Oktubre sa Barangay Cuyambay Gymnasium, kaalinsabay sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month. Pinangunahan ang naturang programa ng Commission on Population and Development o CPD Calabarzon, katuwang ang Municipal Population Office ng Tanay at Regional Population and Development Executive Board o RPEB. Layunin ng caravan na mailapit ang mga programa ng gobyerno sa mga katutubo, partikular na sa mga nasa liblib na lugar. Ayon kay CPD Calabarzon Regional Director Marilyn Ogaya, ang matagumpay na pagsasagawa ng Buklod Lingkod ay patunay ng pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng inclusive at people-centered development. Kasama sa mga serbisyong hatid ng Buklod Lingkod ay ang libreng dental care, TB screening, HIV testing, acupuncture, family planning orientation at reproductive health services mula sa DOH-CHD Calabarzon at Friendly Care Foundation. Namahagi rin ng Department of Agriculture ng mga binhi at tumulong ang PhilHealth sa pagpaparehistro at pagbibigay ng yakap assistance. Nakibahagi rin ng iba't ibang ahensya tulad ng PSA, DSWD, TESDA, NCSC, NNC, DepEd at GIZ na naghatid ng food packs, skills training, ID at birth registration, nutrition advocacy at disaster preparedness orientation. Ito si Alex Ailon, DZLB News. Maraming salamat Alex sa iyong ulat. Susunod sa DZLB News, tatalakayin po natin ang Bakuna Eskwela Program ng Department of Health at ng Department of Education. At papasadahan po natin ang ilang mga police reports sa Pasada Balita. Marami pang balitang atin ibabalita natin sa pagbabalik ng DZLB News. Ang oras po sa buong kapuluan, 22 minutos makalipas ang alas 12. Calabarzon Region Campus is now accepting applications from the best and the brightest grade 6 students to join our next batch of grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0917-654-8089. What is food? Food is life. Food is memory. Roots. Land. And the knowledge of our ancestors. Food is a right. Not a privilege. 80 years ago, the world made a promise. To grow, share, feed communities, and live better through food. This World Food Day. Let's all walk together hand in hand. Honor traditions. Cultivate innovation. Harvest a better future. To leave no one behind. At muli pong nagbabalik ang DZLB News na inyo pa rin pong sabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube Live at on demand sa Spotify. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga balitang atin.
Inulunsad po kamakailan ng Department of Health at ng Department of Education ang Bakuna Eskwela Program na layuning makapagbigay ng bakuna sa mga mag-aaral. Tuklasin po natin ang programang ito sa ating segment na Ugnayan. Malalibang pagtalakay sa mga isyung pambayan sa DZLB News Ugnayan. At makasama po natin ngayong tanghaling ito sa Ugnayan sa DZLB News ang Medical Officer 4 at Family Health Cluster Head ng Department of Health Center for Health Development Calabarzon na si Dr. Mark Nicolas Santos. Doc Mark, magandang tanghali po at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa DZLB News. Yes po, good afternoon po and good afternoon din po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, and nagpapasalamat din po kami sa pagbigay ng opportunity para mapag-usapan natin ang school-based immunization. Ayun, sir. Una po sa lahat, sa pangkalahatan, pwede niyo po bang ipaliwanag sa ating mga taga-subaybay, ano ba ang hugot ng DOH at DepEd? Talagang hugot no? Ano ba yung layunin ng Department of Health at ng Department of Education sa paglulunsad po nitong Bakuna Eskwela Immunization Program? Yes po, no. So tulad naman po lang lahat ng immunization programs po ng Department of Health, isa lang naman po ang layunin natin dito, no, which is ma-prevent natin ang mga sakit na pwedeng makuha po, no. Ito po yung mga tinatawag na vaccine preventable diseases po, no. Sa mga ganitong idaran ho, yung sa mga ganitong grade ho, no, gusto natin maiwasan yung mga sakit na mabilis kumalat, no. So ano-ano ho ba ito? Ito po yung mga measles o tigdas, rubella o tigdas hangin ho, pati ho yung diphtheria na tinatawag natin, no. Ang school-based immunization, no, actually matagal na po ito. 2013 pa po ito nagsimula, no. Kaso nung una po ay sa mga selected high schools pa lang po ibinigay ito. Then eventually po, no, after 1 year, unti-unti na pong nag-transition na lahat ng public schools po ay mabigyan ng mga bakuna po. Sa kasamaang palad ho, no, na nagkaroon po ng pandemic, natigil ho yung pagbabakuna natin. Kaya simula ho nung nakaraang taon o last year ho, unti-unti na ho natin pinabalik, no, dahil nagkaroon na nga ho tayo nung new normal nga na tinatawag po, no. So gusto natin ibalik yung pagbabakuna po sa mga nasa eskwelahan ho, no. So ano-ano po ba yung mga target natin dito, no? So yung grade 1, grade 4, and grade 7 po na mga estudyante. Sa kasalukuyan ho, no, public schools pa lang po ang tina-target natin, no. Unfortunately ho, ang mga private schools po hindi pa po kasama sa target. Pero ho, basta ho meron naman pong sufficient vaccines ang ating mga local government units sa Calabarzon, pwede naman po mag-request, no, na pati sila po ay mabakunahan. I see. Sir, buti nabanggit na ninyo, no, kung ano yung mga grade levels na mga layunin nating mabakunahan with the Bakuna Eskwela Program. So grade 1, grade 4, and grade 7. So ito pong sa mga grade levels po na ito, ano yung mga specific na mga bakuna na ibinabakuna po natin sa mga grade levels po na ito? Sige po. Salamat po. Bali, ano po, no, meron po tayong 5 bakuna na binibigay po, no? So ito po yung measles, rubella vaccine. So isang vaccine lang po siya, na 2-in-1. Then meron po tayo ng tetanus, diphtheria vaccine, 2-in-1 din po siya. Then meron po tayo yung HPV or human papillomavirus vaccine na tinatawag po, no. Bali for grade 1 and grade 7 po, ang binibigay po natin ay yung measles, rubella or MR vaccine, pati po yung tetanus, diphtheria vaccine po, no. So sa pangalan na po ng bakuna mismo, no, nandito na po yung sakit na gusto nating maiwasan. Lalong-lalo na po yung measles o tigdas na tinatawag po natin, no. Yes po, mabilis po kumalat ang tigdas, so ito po talaga yung gusto natin maiwasan, no. Lalo na po ngayong taon medyo tumataas ang mga kaso natin, lalong-lalo na po sa age groups itong mga grade 1 po, no, pati ho yung grade 7 po, pero mas marami po sa grade 1 school age po, no. Sa grade 4 naman po, ang binibigay pa po pala natin sa grade 1 and grade 7 is yung tetanus, diphtheria vaccine po, no. So ito na po yung mga gusto nating maiwasan. So siguro ho, no, pwede ko rin nung bahagyang i-discuss kung ano po yung mga sakit na to, no. Yes po, sir, so please. Yes po, para at least alam po, no, kung bakit ba natin natin kailangan ng mga bakuna. So yung sa measles po, no, ito po yung tigdas nga na tinatawag natin. So kadalasan, no, ito po yung napapangunahan po ng high grade fever na tinatawag, no, o ang lagnat po na 39 degrees Celsius or higher po. Pati ho yung tinatawag natin na maculopapular rash. So ito po yung mga butil-butil ho, no. Ito po yung hindi siya mamasa po na butil, no.
at hindi po siya nakakapa. So ito po yung marami na pwede nating makita po. No? Nakadalasan na yung nagsisimula ho sa ulo, pababa ho yan. Then meron din ho yung tinatawag natin na 3 Cs, no? Conjunctivitis o pamumula po ng mata, chorea po, which is sipon po, and cough, which is ubo po. So ito po yung mga halo-halong sintomas ng measles, no? So ito po yung gusto natin, ito po yung binabantayan natin, no? Na kung sakaling merong sintomas, magko-consider ho tayo ng measles. At ito po yung gusto nating maiwasan. Dahil tulad nung nabanggit ko kanina, ito po yung isa sa mga sakit na pinakamabilis ho kumalat, no? Then meron ho tayo yung rubella din, which is yung tigdas hangin nga ho, no? Na parang measles din ho siya pero mas mahinang uri ho ng measles. Halos same lang naman po ng sintomas, no? Pero kadalasan no, ay una ang mga rashes natin dito. Tapos low-grade fever o mababang lagnat lang din po. Then pwede ho magkaroon ng mga kulane, no? Yung mga nakakapa natin sa leeg, sa kilikili ho. Minsan no, sa singit, pwede po, no? Then meron din ho yung diphtheria na tinatawag. Ito po isang respiratory disease, no? Na kadalasan no, ay ang inaapektuhan no, ay ang tonsils or at ang pharynx natin o yung daanan ho ng hangin. Ang pangit ho dito sa diphtheria, kaya gusto ho natin maiwasan po, no? Is pwede hong mamaga yung daanan ng hangin. Kaya delikado po siya kasi pwede hong magkaroon ng obstruction o harang sa pagdaan po ng hangin. Pwede pong magsani ng paghirap ng paghinga. And yung last po is yung tetanus. No? So alam naman po natin yan, no? Common knowledge na po yung pag may sugat, tapos nadikitan ho ng madumi. No? Kaya yung may bakal, ay yung bakal ho na may kalawang. At di lang ho yun, yung iba pa pong madudumi pwede saan masugatan. Ito po yung nagsasani ng tetanus po. So ito po yung mga gusto natin ibigay po no, na booster doses sa grade 1 and grade 7 po. Tuloy ko na din po no, sa grade 4 po natin. Dito po natin binibigay yung HPV vaccine or human papilloma vaccine po. No? Human papilloma virus vaccine, which is one of the common causes of cervical cancer po. So at early as 9 years old po kasi, no, based on studies, pwede na po natin ibigay ang bakuna na ito at effective po siya, no? Pag wala pa pong mga encounter ang bibigyan ng bakuna, no? Kaya dito po natin siya dito po natin siya binibigay na age group po. So ito po yung mga sakit, no? Yung 5 sakit na gusto po nating maiwasan at yung mga nabanggit ko po yung mga bakuna po na pwede natin maibigay para maiwasan po tong mga sakit na to. So sir, nakapansin-pansin no dun sa binigay ninyong listahan ng mga sakit. Ito pa na yung mga madalas talagang mabilis kumalat among school age children, no? Kaya importante na mabakunahan sila. And yung sa HPV nga po nabanggit ninyo, sa age group na to, pwede na, safe nang ibigay, no? Yes po, apa. Alright, As early as 9 years old, pwede na po natin ibigay si HPV vaccine po. Ayun. Siyempre, Doc Mark, no, hindi naman may iwasan na meron ho tayong mga ilang kababayan na siyempre medyo hesitant no sa mga bakuna, lalo tigit kung ito ay ituturok sa ating mga chikiting. So paano po hinihikayat ng Department of Health ang ating po mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak sa bakuna eskwela? At higit sa lahat, paano natin nahihikayat yung ating po mga magulang na ligtas, no? At para din siyempre sa kapakanan ng ating mga chikiting itong mga bakuna sa bakuna eskwela. Yes po. Bali ho sa Department of Health po kasi, no? So lahat naman no, na mga binibigay natin na gamot, most especially po ang mga bakuna ho, no, is evidence-based naman po ito, no? So ibig sabihin, ito po ay lahat idumaan sa masusing pag-aaral po, no? So hindi lang po siya basta-basta agad binibigay. Ito pong mga binibigay natin ay proven and tested na po, no? Especially yung mga other antigens po natin o bakuna, no? Simula 1976, nagbibigay na po tayo nito. As early as 1990s to 2000, binibigay na po natin itong mga bakuna na to. So nakikita naman po natin yan, no? Kahit i-search po natin, no? Lalo na po ngayon, ang dali mag-search sa Google. Pwede po natin ma-search yung mga bilang ng mga kaso po. At ikumpara po natin yung mga bilang ng mga kaso kailan po nagsimula yung pagbibigay ng bakuna. So kitang-kita po natin no, ang mga pagbaba ng mga kaso na to. Meaning po, itong mga bakuna ay effective at di lang po effective, ito po ay safe po. No? Sa parte naman no, ng Department of Health and pati po ang Department of Education natin, no, dito po sa Calabarzon po. No? So malaking bagay ho ang tulong po ng DepEd kay Department of Health po sa pagkalat po ng impormasyon ukol po dito sa mga bakuna ho, no? Sa Department of Health naman po, Calabarzon, tayo po ay continuously nagre-release po ng mga natin, no?
sa media po ng mga information dissemination natin regarding vaccines ho, no. And gusto ko lang din no bigyan pansin po no yung mga local government units po natin no dahil sila po talaga yung kumbaga sila po yung makina talaga po no para gumalaw po itong school-based immunization natin. No? So may kanya-kanya po silang information dissemination at di lang ho yan, no, most importantly ho, yung mga community engagement po. No? Ito po yung mga pagtipon sa mga magulang ho. No? Meron po sa DepEd sa school, meron din po sa labas ng school po. No? May mga ginagawa po tayong ganyang engagements led by the local government units po, which is very helpful po. No? So ito po yung nakakatulong dahil dito po lumalabas yung mga tanong ng mga magulang. Bakit po ba kailangan ibigay? No? Tulad po ng mga nabanggit ko kanina, yan po yung mga madalas tinatanong po. No? Dati rin po natatanong kung sino po yung mga hindi pa pwede bakunahan, kailan ba dapat bumalik, so on and so forth po. So ito po yung mga iilan sa mga steps po no, na mga ginagawa po ng Department of Health, ng DepEd, Calabarzon, and ng mga local government units po natin. Alright. Doc Mark, sa ngayon po, ilang mga mag-aaral at ilang mga paaralan na po sa rehiyon ng Calabarzon ang nakinabang po dito sa Bakuna Eskwela? At siguro baka meron na din kayong sneak peek kung saan na nga susunod na mga leg ng Bakuna Eskwela for the rest of the year. Yes po. Bali, base po sa datos po ng DepEd po, no? All in all po kay Calabarzon, meron po tayong around 2,100 schools po, no? So sama-sama na po dito yung mga junior high school and elementary schools po, no? Sorry, 2,600 po pala, no? Sama-sama na po yung elementary and junior high schools po dito. Sa estudyante naman po, no, all in all, again po sa public pa lang po ito, no? Sa grade 1, grade 4, and grade 7, no, meron po tayong around 758,000 students na kailangan bakunahan po. No? So currently ho, kay Calabarzon, as a region ho, no, sa pagbakuna po ng mga grade 1 ng measles, rubella at tetanus diphtheria vaccines ay nasa almost 30% na po tayo. No? Sa mga grade 4 naman po, HPV ho, ay nasa 20% na ho tayo almost. And sa grade 7s naman ho, is nasa around 20% na po tayo. No? So ang pagbabakuna po natin sa ngayon ay hanggang October po, no? October 2025. Pero titingnan po natin, no? Kasi may mga ibang activities po ang school na pwede po kasi mag-cause ng walang pasok. No? So iaaralin pa po. Yes po, lalo na yon, no? Tapos I think papasok din po yung exam week ng mga estudyante po. No? So, iimbestigahan pa po at paplanuhin pa po namin at the regional level po, no? Kung tingin po ba na, kung masasang-ayon po ba na kailangan pong i-extend ang bakunahan, lalo na po kung marami pa pong gustong magpabakuna po, no? So, sa ngayon ho, no, medyo mapapansin ho natin, medyo mas mababa ho yung datos natin na nabakunahan sa mga grade 7 ho na estudyante ho, no? So yun po, umihingi po kami ng tulong, no, sa mga magulang natin at sa mga guro natin. No? Kadalasan po kasi syempre ito po yung nasa mas matandang edaran na ho. No? Mga so ano kahit natin, paano mga medyo binata't-dalaga na. Yes po, medyo nakaka-decide na sila. So minsan no, talagang ayaw magpabakuna or hindi umaawat yung mga consent sa magulang ho. No? So yun po, humihingi po tayo ng tulong, no, sa mga guro at magulang po natin, no, na sana ay ma-convince pa po natin lalo itong mga grade 7 ho na mga anak natin na magpabakuna ho, no? Dahil tulad po ng mga nabanggit ko kaninang sakit, no? Mahirap po, no, na magkaroon po sila. At di lang ho yun, no? Pwede pa ho kasing kumalat yung sakit na kung mahahawa po sila, no? Sa pamilya at sa mga tao po, sa community. Especially po, lalo na sa eskwelahan po. No? Sa eskwelahan po kasi hindi lang naman po estudyante ang nandyan, no? Meron po tayong mga guro dyan, meron po tayong ibang manggagawa dyan na iba, nasa may idara na ho. So actually ito po yung gusto natin maiwasan, no, yung pagkalat po ng mga sakit na ito lalo na po dun sa mga population no na high risk na natin. Ayun. Sir, medyo malaki pala, no? Ang target ninyo is 758,000 students na nasa 2,600 na mga paaralan. Yes po. Malaki-laking hamon no? Pero at least may kumbaga po nasimulan na. Yun yung importante. Yes po. And naniniwala naman po kami dito sa Department of Health Calabarzon po, no, through the initiative of our local government units, as much as possible, is makuha po lahat talaga ng mga enrolled students dito.
Di lang po isang beses pinupuntahan itong mga estudyante, no? Binabalikan po yan ng mga local government units natin, no? Para magbakuna ulit. So, ganun kasipag po ang mga workers natin sa local government units po. Yung ating po, kaya saludo din tayo, no, Doc, sa ating mga local health workers sa iba't ibang mga LGUs. Anyway, Doc Mark, para ho wakasan, no, itong ating usapan ngayong tanghaling ito, baka po meron po kayong mga mensahe na nais iparating sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa mga magulang para po suportahan ang Bakuna Eskwela Immunization Program ng DOH at ng DepEd. Yes po, salamat po sir. No? So, in behalf of the Department of Health, Center for Health Development, Calabarzon, no, nais po namin kayong imbitahan, no, na lalo nating palakasin ang school-based immunization natin. No. So yung mga nabanggit ko pong sakit ay hindi biro po iyan. No. Mahirap pong magkaroon ng sakit lalo na sa ngayong panahon po. At mahirap po yung mga burden of diseases na tinatawag po natin. No. So wag na po natin antayin, no, na magkaroon tayo ng sakit. Meron po tayong mga bakuna na binibigay na libre po. No. So, patuloy po nating tangkilikin itong mga bakuna, itong mga serbisyo ng Department of Health. Ulit-ulitin ko po, ito po ay safe, effective, dumaan po ito ng mga masusing pag-aaral, kaya wag po tayo matakot na kunin itong mga bakuna. At hindi lang ho yan, no? Meron po tayong mga ibang bakuna po na binibigay, no? Sa mga bata rin ho, no? Hindi lang po sa itong age groups. So make sure ho natin na makompleto po natin ang mga bakuna na naibibigay po ng Department of Health, as well po as well po yung mga bakuna po na binibigay ng ating mga pediatricians, mga private practitioners po natin. So may mga booster doses po na pwede po nating makuha sa kanila ho, no? So pwede po tayong magkonsulta sa kanila para malaman po ito, no? So yun lang ho siguro, no? Nagpapasalamat po ulit kami sa inyo DZLB News sa pagbigay ng opportunity po, no, na binigay niyo sa amin para pag-usapan po itong school-based immunization. Alright, on that note, Dr. Mark Nicolas Santos, Medical Officer for at Family Health Cluster Head ng DOH Center for Health Development Calabarzon. Doc Mark, maraming salamat po muli for joining us ngayong tanghaling ito sa ugnayan ng DZLB News. Thank you, Doc. Salamat po. Alright, at yan nga po, napag-usapan natin ang Bakuna Eskwela Immunization Program ng DOH at DepEd sa ating segment na ugnayan. Malalibang pagtalakay sa mga isyong pambayan sa DZLB News Ugnayan. Nagatid po sa atin sa oras na 42 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Narito naman po ang pasada ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng ating rehiyon sa Pasada Balita. Winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang halos 16 na bilyong pisong halaga ng mga droga sa isang waste management facility sa lungsod ng 13 Martires sa Cavite. Halos 3 tonelada ng mga iligal na droga ang sinira. Kasama rito ang higit 2 milyong gramo ng shabu. Aba, ang dami nun, ha? Milyon? 2 milyong gramo ng shabu, higit 500,000 gramo ng marijuana, 3,000 gramo ng ecstasy, higit 8,000 gramo ng cocaine at iba pang mga illegal substances. Ang mga sinirang illegal na droga ang ikalawang pinakamalaking halaga at dami ng drogang sinira sa kasaysayan ng drug enforcement sa bansa. Naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang undocumented at overstaying na Indian national sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna. Kinilala ng Bureau of Immigration ang naarestong dayuhan bilang si Abhishek Kumar, 24 anyos. Ayon din sa report ng BI, hindi raw siya nakapagpakita ng kanyang passport. Dahil dito naharap siya sa paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940. Dinala na sa Maynila ang naturang dayuhan para sa deportation procedures. Inireklamo po naman ng isang pulis sa Noveleta, Cavite dahil sa panggagahasa umano sa isang detainee. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, inireklamo ng isang babaeng nakakulong na kinilala bilang si alias Liza ang isang pulis na nanggahasa sa kanya sa pamamagitan
o nananggahasa sa kanya. Inireklamo ni alias Liza ang pulis sa pamamagitan ng 911 Kalasag hotline noong Setyembre 18. Nagsagawa naman ng investigasyon ang Women and Children Protection Desk at Provincial Investigation and Detective Management Unit. Ini-inspection din ng National Police Commission Region 4A ang himpilan ng pulisya sa Noveleta. Sa ngayon, nasa Cavite Personal Holding and Accounting Section ang inireklamong pulis. Ang oras po sa buong Kapuluan, 44 minutos makalipas ang alas 12 at ngayon narito na ang ating ulat panahon. DZLB News, ulat panahon. Nakakaapekto po ngayon sa sa katimugang bahagi ng Luzon ang trough o buntot ng low pressure area habang nakakaapekto po ngayon sa Visayas at Mindanao ang southwesterly wind flow o hangin mula sa Timog Kanluran. Samantala, meron pong binabantayan din na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po si Tropical Storm Nakri. No? Yan po ang kanyang international name, pero siya po ay pinangalan ng Kedan ng Pag-asa. Ito po ay huling namataan sa layong 1,350 kilometro silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Meron po itong lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na abot sa 70 kilometro kada oras. Kumikilos po ang bagyo sa direksyong hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Dahil sa southwesterly wind flow, makararanas ang Visayas, Mindanao at Palawan ng maulap na papahurin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Dahil po naman sa trough ng low pressure area, makararanas ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at nalalabing bahagi ng Mimaropa ng maulap na papahurin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas ng bagyang maulap pagka sa maulap na papahurin na may mga pulupulong pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Samantala, sa ating pong regional forecast, makararanas ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ang maulap na papahurin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Maglalaro sa 22 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite, 24 to 31 degrees Celsius sa Laguna, 24 to 32 degrees Celsius sa Batangas, 21 to 28 degrees Celsius sa Rizal at 23 to 32 degrees Celsius sa Quezon. Sumikat si Haring Araw kaninang alas 5:47 ng umaga at lulubog naman po ito mamayang alas 5:39 ng gabi. Fusion, the Philippine Music Festival, brings the OPM experience to LB. Fusion LB is happening tonight, October 10, at the UPLB Freedom Park. Play as one with December Avenue, Ebenancel, Alamat, Kaya, Joey G, Earl Agustin, together with homegrown LB acts. And it's also an advocacy concert with part of the proceeds supporting the UPLB University Health Service. Grab your tickets now at ticketmelon.com. For details, visit facebook.com/Fusion Philippine Music Festival. Fusion LB, musika natin to! And do watch out for DZLB's coverage of Fusion LB later tonight. We have our correspondents Mon Balagosa and Daniel Patamang covering tonight's concert. Here's what's coming up next in Galing UPLB. Classmates, are you ready for Fusion, the Philippine Music Festival, tonight in the UPLB Freedom Park? But before that, let's make tambay in UPLB. Nahirapan na pong mag-Ingles, pero bago yan, halina't tumambay muna sa ating programa at tuklasin ang beacons of biotechnology. Kasama ang UPLB Biotech. Kaya't pa-attendance check na sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at kawani ng UP Los Baños. Tingnan mo, ang guest pala ay dati kong kaopisina sa Bidani, si Kuya Arnold Abuyog, na ngayon ay nasa biotech na. Join classmate RJ Galang in Galing UPLB live later at 3 in the afternoon. You can watch and listen
simultaneously, Tagalogin na natin ha, na sabayan. Paano ba yung simultaneously? Okay, Galing UPLB will be simulcast on the Facebook and YouTube platforms of Radio DZLB, the voice of development. Uy, napaaga ang pindot ng happy birthday! Uy, meron po tayong mga babatiin ng happy birthday. Siyempre, unahin na po natin ang isa nating nag-birthday na kasamahan dito po sa Radyo DZLB at sa Department of Development, Broadcasting and Telecommunications, si Tita Jovie Gopela. Happy birthday, Tita Joves. And siyempre, get well soon. At babatiin din natin, syempre, isa sa mga kasamahan natin sa hanap buhay. Belated happy birthday kay Ginoong Paulo Barcelon ng Billionario News Channel na nagdiwang din ang kanyang birthday kahapon. Si Tita Juvie ay noong, kailan nga ba si Tita Juvie? Kahapon, hindi, kahapon lang din no? Yesterday, sabay pala ang birthday nila. Maligayang bati sa lahat ng mga nag-birthday. Ang pagbating iyan, and then dapat English. That greeting is brought to you by DZLB News and Radio DZLB. At sa atin pong Christmas countdown, kumahanap ko ang aking script. Eto na nga po sa ating pong Christmas countdown, 76 days to go, 76 na araw na lang. Pasko na. Batiin lang po natin ang mga nakatutok ngayon sa ating palatuntunan ngayong tanghali, kagaya syempre ng mga kasama nating sina Ben Hernandez, Roy Mojado, RG Hecalao, si Ads Canoza ng Business World, syempre si Ginong Chris Kalamlam, si Ian Rafael Lopez, miss na natin tong bata natin to. Si Ian, syempre si Paul Samarita, nakatutok mula sa pinakamalaking Queso de Bola sa buong Pilipinas, sa TV5 Media Center sa Reliance. Si Tita Pamela Arimagno Gonzalez, nakatutok din. Syempre si Ma'am Jan Di Carino mula sa DOH Center for Health Development Calabarzon. Nakatutok din si Ma'am Riza, ayan, ng ACB. Yan. Sino pa ba? Ayan, si Monica Stephanie Moreno, syempre si Forrester Ferdinand Garma, and si Madam Principal Nena Garma de la Cruz, at si Kevin Anro Pacoma. Mga nakatutok po ngayon sa ating balitaan ngayong tanghaling ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At syempre, nais din nating iparating kay Ginoong RG, get well soon. Meron lang ho siyang iniinda sa kanyang braso. Mukhang batak. Nabatak nung Miyerkules sa DLSU. At tingnan mo, pumasok pa nga no? Sinabi na nga ni Ginoong Chris na wag nang pumasok pa rin. Eto, hingan natin ng update si Ginoong RG. Ginoong RG, kumusta ang iyong braso? 50-50 daw. Nako, now ay get well soon, Ginoo. Ay. Ganun po talaga sa larangang ito pag nababatak, nabibigla. At yan po. Nasaan na yung hindi lang si RJ ang nagkaroon ng problema sa script, ako din. ano man nangyayari ngayong linggong to. At yan po ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-10 ng Oktubre taong 2025. Mula sa bulwagang pambalita ng Radyo DZLB, ako po si Gian Garma. Maaari po ninyong muling mapakinggan ang ating balitaan sa DZLB News sa Spotify at sa inyong paboritong podcast app. Sundan ang DZLB News sa facebook.com/DZLB News at twitter.com/RadyoDZLB1116 para sa iba pang mga balita. Kung meron po kayong news tips, media advisories, mga panawagan at mga anunsyong pambayan, maaari po kayong mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, Calabarzon,
padayon o sa wikang Ingles, Philippines, Calabarzon, carry on. Happy weekend po sa ating lahat.